gabi Oriental Mindoro mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamaraw Vision Network. Ako po si Jake Viray at ito po ang TVNet Newsline. Ikalabing-isa sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa ulo ng ating mga balita. Bansud Vice Mayor naglabas ng kanyang pahayag ukol sa sabpina. Maraming lugar sa lalawigan na lubog muli sa baha dahil sa bagyong Wilma. At PWD sa lungsod, maagang ipinagdiwang ang Pasko. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye na ating mga balita, ika-6 na Disyembre, dulot ng bagyong Wilma, ibinaba ang Tropical Wind Signal No. 1 sa mga bayan ng Bungabong, Roxas, Mansalay at Bulalakaw. Nagdulot ito ng malakas na pag-uulan, kung kaya't ilang bayan sa lalawigan tila mga naunang nabanggit na bayan ang nakaranas muli ng pagbaha. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Ika-6 ng Disyembre, dulot ng bagyong Wilma, ibinaba ang Tropical Wind Signal No. 1 sa mga bayan ng Bungabong, Roxas, Mansalay at Bulalakaw. Nagdulot ito ng malakas na pag-uulan kung kaya't ilang bayan ng lalawigan, di lamang ang mga naunang nabanggit na mga bayan ang nakaranas muli ng pagbaha. Ika-7 naman ng Disyembre, kinabukasan ay agad ring inalis ang storm signal. Ika-8 ng Disyembre, bagamat isang LPA na lamang ang bagyo, nagdudulot pa rin ito ng pag-uulan dahil na rin sa umiiral na northeast monsoon at shear line. Ayon sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, as of December 8, 9 p.m., 6 na bayan ang lubang naapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-uulan sa mga nakaraang araw na nagresulta sa pagbaha. Kabilang na dito ang mga bayan ng Victoria, Mansalay, Roxas, Nauhan, Bungabong at Pola. Tinatayang nasa mahigit na 7,000 pamilya ang naapektuhan habang 7 evacuation center ang binuksan. Sa kuha na ating Newsline reporter na si Chris Pascua sa bayan ng Roxas, mabilisan niya ang pagbahang naganap sa ilang lugar dito dahil narinan niya sa malaking volume ng tubig ang ibinuhos ng pag-uulan. Umapaw ang Madugo River na sinabayan ng high tide. Ilan ang lumikas habang mayroon ring mga pamilya ang di na nakalikas at nanatili na lamang sa kanilang mga tahanan na may ikalawang palapag. Kwento pa ng mga residente, huling nangyari ang ganitong baha, dekada 90 pa at halos mabilis rin ang pag-apaw ng tubig. Naglabas rin ng abiso ang pamalaang bayan ng Roxas ng suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga paaralan, pampubliko man o pribado, ika-9 ng Disyembre. Samantala bukod sa pagbaha, naitala rin ng PDRRMO ang pagguho ng lupa o landslide sa bayan ng Bungabong sa mga lugar ng Hagan, Mapang at Morente. Sa temang para sa maayos na bayan, sigurado, PWD sama-sama para walang distansya. Nagtipon ang lahat ng mga miyembro upang ipagdiwang ang International Day of Persons with Disabilities, ika-2 ng Disyembre sa Calapan City Convention Center, sa pangunguna ng PDAW o Persons with Disabilities Affairs Office. Sa tema para sa maayos na bayan sigurado, PWD sama-sama para walang distansya. Nagtipon na lahat ng mga miyembro upang ipagdiwang ang International Day of Persons with Disabilities, ika-2 ng Disyembre sa Calapan City Convention Center sa pangunguna ng PDAW o Persons with Disabilities Affairs Office. Kasabay nito ang kanilang Christmas party, kaya naman napuno ng saya ang buong araw dahil na rin sa pagpapakita ng iba't ibang talento ng mga ito para sa PWD Got Talent Competition. Dito, 10 distrito ang naglaban-laban kung saan ang bawat distrito na sumasakop sa 6 na barangay sa lungsod ng Calapan. Ayon kay PDAW Head Benji Agua, natatangi ang araw na ito para sa kanila dahil muli nilang napatunayan na ang lakas ay nasa pagkakaisa sa kabila ng mga kapansanan. Kakayahan na kanilang susi upang patuloy na maging mga produktibong mamamayan ng lungsod. Every year, we are celebrating this
International Day for Persons with Disability, kung saan ito ay talagang araw para sa atin. And dito natin makikita yung iba natin mga kasama, dito makikita ano yung talento which is part of this program. We will hold the PWD Got Talent. We have 10 districts. From each district, merong 6 barangays wherein they will pool members who will perform their best talent. Palakpakan natin ang inyong mga sarili. Hindi lang talent ang pakikita natin. Sabi nga, may kapansanan pero may kakayahan. Kasabay rin ng kanilang pagdiriwang ay ang pagbabahagi ng assistive devices base na rin sa kahilingan ng ilang miyembro. Ito ayon kay Agua ay malugod na tinugunan ng pamahalaan lungsod sa pangunguna ni Calapan City Mayor Doy Leachon. Ang ilang request, hintayin lamang ani at ito ay tutugunan at ipagkakaloob rin sa kanila ng mga bukas palad na organisasyon. Pasasalamat naman ay pinaubot ng kanilang Pangulo sa lahat ng dumalong miyembro. Higit lalo sa kanilang mga pamilya na patuloy na sumusuporta at kaisa sa mga layunin at mitiin ng mga PWDs. Mensahe rin niya sa mga kasamahang PWD ang patuloy na magsumikap na ipakita ang kanilang mga talento. Sa PWD Day. At saka sa pagkakataon kasi sinabay na rin namin, lahat ng barangay president ng bawat barangay, nagsagawa na rin kami ng Christmas party namin. Ito yung pagkakataon yung banding namin na sabi ko nga, instead na iniisip namin yung aming kapansanan, might as well gawin namin kasiyahan itong araw na ito. At saka to celebrate na rin na International PWD Day. Antabayanan po ang ilang pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisabatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makitabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, ika-5 ng Disyembre, isinagawa ang National Reintegration Network Servicio Caravan na pinangasiwaan ng Department of Migrant Workers Maropa. Mahigit sa 800 mga overseas Filipino workers o OFWs mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang dumalo dito, kasama ng ilan sa mga konsernadong ahensya na nagbigay din ng kanilang serbisyo.
Ika-5 ng Disyembre isinagawa ang National Reintegration Network Serbisyo Caravan na pinangsuwaan ng Department of Migrant Workers, Mimaropa. Mahigit sa 800 mga overseas Filipino workers mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ang dumalo dito, kasama na ang ilan sa mga konsernadong ahensya na nagbigay ng kani-kanilang serbisyo. Sa temang migranteng manggagawa tungo sa rurok ng pangarap, sinabi ni DME Regional Director Carlo Villaflores na katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, layon nilang makapaghatid ng komprehensibong suporta, tulong at impormasyon sa mga returning overseas Filipino workers na nagnanais makapagsimula ng panibagong buhay sa Pilipinas. Naging pangunahing tagapagsalita naman dito si Director Andrea Luisa Anuli ng National Reintegration Center for OFWs na siya ring nanguna sa ceremonial awarding ng Action Fund and LPQR. Kasabay ng serbisyo caravan, tampok din na iba't ibang serbisyo mula sa National or Regional Reintegration Network kung saan kabalikat dito ang OWA, DOST, DOLE, DICT, DOT, DTI, TESDA, DSWD, DA, Department of Human Settlements and Urban Development, SSS, Pag-ibig, PhilHealth at iba pang ahensyang may mahalagang papel sa seguridad, kabuhayan at kalusugan ng mga OFWs. Personal ring nakiisa sa mga ito si 1st District Congressman Arnen C. Panaligan na kinilala ang ambag ng mga OFW sa pagsulong ng ekonomiya ng bansa. Hangad niya na bawat isang OFW ay umunlad ang buhay at nais magpatuloy sa kanilang pangingibang bansa para maghanap buhay dahil sa kagustuhan nila ito at hindi dahil sa wala silang opsyon. Nagpasalamat naman sa lahat ng mga dumalo at nakibahagi sa nasabing gawain si R.D. Villaflores. Mensahe niya sa lahat ng OFW ang patuloy na magsumikap at palagi ang isipin na may maganda rin silang oportunidad sa bansa. Maaga rin itong bumati ng maligayang Pasko sa lahat. Ang amin lang gusto na iparating sa ating mga OFWs na nandito ang Department of Migrant Workers, nandito ang gobyerno para tulungan sila kung gusto na nilang manirahan dito sa ating bansa. Ayaw na nila mag-abroad. And this program today is for them, those who want to reintegrate na sa kanilang mga community at kaya na mag-abroad. So nandito, papaliwanag po dito mamaya yung mga programa on reintegration. At of course, ang panawagan na rin namin na ating mga mahal na OFW, kung may mga usapin sila, may mga issue sila ng kanilang mga trabaho overseas at dito sa Pilipinas, yung kanilang pamilya, particular sa Mimaropa region, pwede silang bumili sa aming opisina. So may opisina po tayo sa Palawan, may opisina po tayo dito sa Calapan, at eventually, dito po natin ilalagay ang ating regional office sa Calapan City. So, pwede silang pumasyal doon, magtanong sila, kasi ang programa ng DMW ay para po sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Merry Christmas po sa ating mga OFWs and their families. At ang DMW po ay tuloy-tuloy po na sumusuporta sa ating mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. No? Marami tayong programa na gusto nating iparating sa ating mga OFWs at sa kanilang mga pamilya. Lalo tigit yung mga distress natin na nangangailangan talaga ng assistance mula sa ating pamahalaan, specifically dito sa Department of Migrant Workers. Tayo po ngayon ay nagtitipon-tipon sa ilalim ng temang migranteng manggagawa tungo sa rurok ng pangarap. Ang temang ito ay tungkol sa inyong kwentong buhay, sa mga pinagdaanan ninyo sa paglalakbay sa ibang bansa, sa mga sakripisyo na inyong tiniis upang abutin ang inyong mga pangarap at ang pangarap ng inyong mga pamilya. Naway ang NRN Serbisyo Caravan na ito ang simula sa isang mas malakas at mas nagkakaisang sistema ng suporta sa Mimaropa at ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ang ating mga partners mula sa local government, the private sector, the academy, mga civil society organizations para sa ating mga OFWs at sa inyong mga pamilya. Magtulungan tayong lahat upang gawing matagumpay ang bawat kwento ng ating mga bayan. Samantala, naglabas na ng pahayag ang Vice Alkalde ng Bansud matapos kumalat sa social media ang mga aligasyon at paninira na naglalayo makasira sa kanyang pangalan at kredibilidad. Ika-9 ng Disyembre matapos ipagpaliban ang pagdinig,
Personal nang nagtungo si Bansud Vice Mayor Alma Mirano sa tanggapan ng NBI upang humarap at magbigay linaw. Naglabas na ng pahayag ang Vice Alcalde ng Bayan ng Bansud na kaugnay umano ng paninirang kumakalat sa social media. Ayon kay Vice Mayor Alma Mirano, ginagamit umano ng ilang individual ang isang anonymous letter na wala umanong kalakip na ebidensya upang sirain ang kanyang reputasyon at serbisyo publiko. Ninilaw din ng opisyal ng usapin ng Sabina mula sa National Bureau of Investigation. Paliwanag niya, normal itong bahagi ng proseso ng investigasyon at hindi nangangahulugang agad siyang sangkot sa anumang issue. Bahagian nito ng due process upang mabigyan linaw ang mga katanungan at sapat na impormasyon para sa case build-up. Ang paglabas ng sabina ng NBI ay matapos matukoy na siya ang may-ari ng isang bahay sa Quezon City kung saan nahuli ng mga operatibang ang isang DPWH Mimaropa official na iniimbestigahan kaugnay ng umano'y anomalya sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro. Nagpasalamat ang Vice Alcalde sa mga patuloy na nagtitiwala sa kanya at tiniyak na magpapatuloy ang kanyang serbisyo sa bayan. Samantala, maghahain naman siya ng kaukulang reklamo laban sa mga patuloy umanong naninira kabilang ang posibleng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at perjury sa ilalim ng Revised Penal Code. Samantala sa unang patawag ng pagdinig, abogado lamang ang nakarating upang ikatawan ang Vice Alcalde. Ayon sa abogado, may iniindang karamdaman ng kanyang kliyente, subalit handaan niya itong humarap sa NBI. Ika-9 ng Disyembre, matapos ipagpaliban na ang naunang pagdinig, personal nang nagtungo si Bansud Vice Mayor Alma Mirano sa tanggapan ng NBI upang humarap at magbigay linaw. Magbabalik po ang TVNet News na makalipas lamang ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Opisyal na ang ipinakilala sa publiko ang mga kandidata para sa Miss Calapan City 2025. Sa pamamagitan ng press conference, humarap at ipinakita ng mga kandidata ang kanilang ganda at husay sa pagsagot sa mga katanungan ng mga mamamahayag. Silipin natin ang mga naging kaganapan.
Opisyal na ipinakilala sa publiko ang mga kandidata para sa Miss Calapan City 2025. Ito ay sina Tamiya S. Relancy Malabanan, Mary A. Reyes at Ashley Royal Baluyot. Pinangunahan na aktibidad ni Board Member Ronaldin Liachon, Chairperson ng Committee on Miss Calapan City 2025. Kasama si City Education Department OIC at Co-Chairperson ng komite na si Marvy Manibo. Bahagi ng pagdiriwang ng Santo Niño de Calapan Festival ang nalalapit na Miss Calapan City 2025. Isa sa pinakaaabangan at taunang patimpalak na nagtatampok ng talino, talento at kagandahan ng mga kabataang Calapenya. Kasabay ng opening sabo sa pamamagitan ng isang press conference, isinagawa ang pagpapakilala sa mga kandidata. Dito ipinamalas ng mga ito ang kanilang husay sa pagsagot sa mga tanong ng mga mamamahayag. Marie Arias. Para sa akin po, tingin ko po, ang pwede po magdagdag po ng awareness natin ay pasyalan, like more parts para po mas makilala po ang Calapan na madaming parts, or like zoo po, mga ganun po. Paganda, i-develop din po yung zoo natin. Thank you po. Sa akin naman po, ang best compliment po sa akin ay lahat naman daw po. Ano naman po, yung ngayon po, yung base po sa nakikita ko po sa Calapan, ay katulad po ng sabi yung may well-basic week na din po, ay wala na po masyadong katulad po ng mga bisyo po. Saka po, ang ganda po ng Calapan ngayon, napakaligis na po. Patuloy ang paghahanda ng mga kandidata para sa nalalapit na kompetisyon. Kaya naman ngayon pa lang ay inaabangan na kung sino ang susunod na magiging Miss Calapan City. Inaanyahan naman lahat na saksihan ng Coronation Night ng Miss Calapan City 2025 sa darating na 30 ng Disyembre, ganap na 6:00 ng gabi sa Calapan City Pavilion. Isang maagang Paskuhan ang nagbigay sigla sa mga manggagawa ng Tamara Vision Network Incorporated sa pagdaraos ng inaabangang Christmas party. Ika-6 ng Disyembre na magtipon ang lahat mula sa iba't ibang sangay, kabilang na ang TVNet, Puerto Galera, Baco, San Teodoro, Calapan, Nauhan, Victoria, Pola, Rojas, Mansalay at ang bagong bukas lamang na TVNet Pinamalayan Branch. Isang maagang Paskuhan na nagbigay sigla sa mga manggagawa ng Tamaraw Vision Network Incorporated sa pagdaraos ng inaabangang Christmas party. Ika-6 ng Disyembre na magtipon ng lahat mula sa iba't ibang sangay, kabilang na ang TVNet Puerto Galera, Baco, San Teodoro, Calapan, Nauhan, Victoria, Pola, Rojas, Mansalay at ang bagong bukas na TVNet Pinamalayan Branch. Kinatampukan ng gabi ng kasiyahan ng parlor games tulad ng Bugtungan, Awitin Mo at Huhulaan Ko, Coin Relay, Transcaps Challenge at ang Pass the Balloon. Mayroon ding exchange gifts at pamamahagi ng grocery packs para sa lahat. Pinangunahan ng pamamahagi ni TVNet President Romeo Medina kasama sina TVNet Chairman Sherry Concepcion, Director Ramon Rocamora, Director George Tolentino, Director Jenny To at Technical Consultant Jimmy To. Mensahe ng mga opisyalis ng TVNet ang patuloy na pagsisikap sa hanay ng mga empleyado at pagkakaisa para sa ikauunlad ng bawat isa. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ngalan ng Tamaraw Vision Network Incorporated, isang mainit at taimtim na pagbati ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. Ngayong gabi, sama-sama nating ipagdiriwang hindi lamang ang Kapaskuhan, kundi ang pagkakaisa, dedikasyon at tagumpay na ating nakamit ngayong taon. Ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel sa paglago ng ating kumpanya. Sa kabila ng mga hamon, mananatili tayong matatag, masipag at inspiradong magbibigay ng pinakamahusay para sa ating mga kapatid sa industriya at komunidad. Dahil dito, tunay na karapat-dapat tayo magtipon-tipon upang magpasalamat at magsaya. Naway maging mas sagana at
makabuluhan ang pagdiriwang na ito. Puno ng tawanan, kwentuhan at mga alaala na dadalhin natin sa panibagong taon. Patuloy nawa tayong gabayan at pagpalain upang mas lalo pang umunlad ang Tamaraw Vision Network Incorporated at mga bawat pamilyang bahagi nito. Muli, maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mabuhay ang Tamaraw Vision Network Incorporated. I think ang masasabi ko, TVNet has been truly blessed. At we hope na talagang nararamdaman din na empleyado na nai-impart namin sa inyo itong blessing na ito. Kasi lalo-lalo na ngayon na very challenging at times. And we're still adapting. No? Nagbago yung negosyo, hindi na cable TV, internet na, so we really have to be the master of this new technology. Hinihingi ko sa inyo ang inyong kooperasyon at ang inyong pagkalinga sa ating kumpanya. Mahalin natin to at itaguyod na parang atin talaga. At yun talaga ang ang alam ko ang mga direktor naman, ganoon din ang puso na isasama lahat tayo sa pag-asenso ng TVNet na ito. Okay, tama na yung drama. So it's time for Christmas. Again, ang importante ay yung ating kasi Christmas is love. Sabi nga nila, Christmas is love. Love for your family, love for kapwa, and love for anybody that is really very important to you, and even those people who are not important to you. Sana huwag natin kalimutan yun. Kasi pagka hindi, nagiging puro materialism, alsin natin yun. Ang importante sa atin, huwag tayo mainggit kung ano meron sila, okay lang. No? Let's enjoy and be grateful for what we have. Huwag na tayo mga chismis, intriga, forget about it. Ang importante, tayo ay magpakabuti sa bawat isa. And you will really feel blessed and you will really feel good about doing it. Merry Christmas and a Happy New Year. At katulad ng sinabi ng ating magiting na presidente, mabuhay TVNet. Sa ngayon, nagulat ako, ilan yung mukhang kilala ko. Marami na nagbago, maraming Pero sabi ko nga, ang ating TVNet matibay na matibay pa rin. Alam nyo, maski pagka nagpupunta kami ng South, ng Pinamalayan, maski hanggang Bulalakaw, maski sa Occidental, kilala ang TVNet. Kaya naman ako, sa totoo lang, iniingatan ko sa sarili ko ang pangalan TVNet. Sana kayo rin. Ingatan natin kung ano man yung serbisyong binibigyan natin sa customer, ay laging ang pahalaga natin ay sa customer, laging serbisyo. Wala tayong pinagbibiling produkto, ano pa man kundi ang atin ay serbisyo lamang, sabi nga. Anyway, masaya ako at naka-attend ulit ako sa inyong Christmas party. Matagal na ako may utang sa inyo dito, ngayon lang ulit. At maraming salamat at pinaunlakan niyo kami dito. Merry Christmas, Happy New Year! Gusto ko lang magpasalamat, opportunity na ito, magpasalamat sa lahat ng employees ng TVNet. Thank you sa inyong work and dedication sa araw-araw. We're here today kasi sa effort niyong lahat. And ngayong gabi, huwag muna natin isipin ang work. And this night is for you para mag-enjoy, mag-relax, at work free. You all deserve this. Thank you and enjoy this party. Merry Christmas! Siguro nasabi na ni Chairman, ni Presidente, ni Alin at saka ni George ang magandang salita para sa inyo at para sa kumpanya. Masasabi ko lang ngayong gabi, isang tabi natin ang kaisipan ng mahirap na trabaho. Tayo ay maging masaya ngayong gabi at ang gabing ito ay para sa inyo at para sa darating na Pasko. Ngayon ako'y nagagalak at tuwing ganitong pagkakataon, nakikita kong bawat isa sa inyo ay masasaya at
nagkakaroon ng pag-asa pagka nakikita may mga munti tayong pinaghahati-hati ang regalo galing sa atin na rin, no? At sa mga butihing sponsors. Kaya sana maging makabuluhan itong gabing ito sa inyo. At isa na lang masasabi ko, isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Anyway, huwag na kayo magalit, no? Kasi Pasko, tayo magsaya, at kailangan mag-exit yung mensahe dahil tayo gutom na. Hahay na! Okay? Dagdag kasiyahan rin para sa lahat ang inaabangang raffle draw kung saan bukod sa regalo mula sa kapwa empleyado ay nag-uwi rin ng mga ito ng grocery pack at raffle prize. Maaari nyo rin kaming mapanood sa YouTube. I-type lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin namin Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais yung iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po muli, si Sheikh Viray na nag-iiwan sa inyo ng isang maganda at mapayapang gabi. Marami pong salamat sa inyong walang sawang at subaybay.
Tatalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad. Ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.